marami po ang nagre-react sa unang pagkarinig nila ay ang reaction kagad bakit kayo nagbabalik ng pondo? Di ba kami ang nagbabayad niyan monthly? So, klaruhin po natin ito. Yung 89.9 billion pesos na unutilized funds noong 2023. Saan po ba nanggaling itong 89.9 billion? Pera nga po ba yan ng mga miyembro? Cheryl, gusto kong i-clarify, no? Ito pong 89.9 billion ay hindi nanggagaling sa mga kontribusyon nating mga direct contributors to PhilHealth. Yan po ay galing sa subsidiya na ibinibigay ng gobyerno para sa PhilHealth para po dun sa premium ng mga indirect contributors. So ito po hindi galing dun sa mga nagsumusweldo na nagbabayad ng premium. At ito pong 89.9 is from the national government. Okay. Bakit hindi po ito nagamit? Actually, kung siya po ay titingnan natin as a premium subsidy, siya po ay nagamit na. Dahil bayad po siya sa premium ng mga indirect contributors. However, hindi rin naman po natin inaasahan na ang lahat naman ng miyembro ng PhilHealth ay magkakasakit para maibayad natin itong mga premium na ito. So, kung makikita nga po natin, ito pong 89.9 billion is an accumulation of unutilized funds starting po after pandemic. Hindi lang po ito ng 2023, but starting po after pandemic, ito po yung mga unutilized funds or yung natitira doon po sa pondo na binigay sa amin at yung iba po ay nagamit na natin. So, wala po bang ibang pwedeng paggamitan para daw po na for the benefit of the members kesa ibalik pa po yan sa Treasury? Well, unang-una, bago pa po natin ito binalik or binigyan tayo ng kautusan na ibalik ito, ay tayo po ay nagsimula na ring mag-expand ng ating benefits. Yan, yung konsulta in 2021, and then in 2023 po, tayo ay nag-increase na ng ating mga benepisyo, katulad halimbawa ng 2023, yung ating pneumonia severe, from 26,000, ginawa na nating 90,000 pesos. Yung ating stroke, from 28,000, ginawa nating 80,000 pesos. And nung time na yon, naglabas na rin tayo ng mental health package. And then come 2024, nag-increase tayo ng mga benepisyo including the 30%, dialysis, dengue, bronchial asthma, and all. So, patuloy po tayong nag-expand na rin ng benepisyo. Now, bakit natin ibinalik yung pera? Yun po kasi ay nakasaad sa batas, yun pong General Appropriations Act of 2024 na pwedeng ibalik po yung pera, and ito ay sinundan ng DOF circular. Pero para sa kaalaman din ng lahat, Cheryl, bago namin ibinalik yung pera, kami po ay nakipag-ugnayan sa mga regulatory agencies ng PhilHealth, katulad ng GCG, katulad po ng OGCC, at ng COA, kung tama po ba na ibabalik namin yung perang hinihingi ng batas at ng DOF. At ang kanila naman pong tugon sa amin ay legal naman daw po itong maibabalik.